Bike ride to Maragondon. Banding ride muna. Habang hindi mainit, mamaya mainit na. Sarap ng sikat ng araw, oh. Hindi masyado mainit. Alas 7 pa lang naman ng umaga eh. Tingnan natin yung dalawa. Sir Neil at Sir Junjun. Masarap naman talaga magbike. After 2 weeks, ngayon lang ako nakapag-bike ah. Hindi ako nakasama sa grupo last week. Kasi galing kami Bicol. Okay, focus muna ako. Mag-bike at naka one hand lang ako. Okay, good morning! Yan. Mag-login muna kayo sa logbook bago tayo pumasok sa loob kung saan nilitis si Andres Bonifacio dito sa bayan ng Maragondon. Pasok na tayo para sigurado. Okay. Ito. Sa loob. Uy, siyempre ganyan. Uy, sabi mo may hagdan dito para akong tanga. Natin Bonifacio. Idol, pasok kami ha. Idol. Naglalagbook pa yun. Ito. Si May Pag-asa at Lakambini. 18 taong gulang si Oirang ng Suyo Insiya ni Andres. Kasama ni Andres sa panliligaw ang bayaw nitong sila Dislao Diwa at pinsan ni Oirang na si Teodoro Plata. Pawang makasama nito sa nahulog ang loob ni Arian kay Andres. Ganito tulong mamagulong kami tayo sa pagiging mason. Yung mason. Hindi napigil ang dalawa sa pag-ibig at walang nagawang mga magulang ni Oriang. Nagpaksa sa simbahan ng Binondo mo ang Marso 1983. Sort of. Ay, wala. Ano yan? Kailangan ko may permitan lang. Yung? Vlogger. Yung? Vlogger. Ay, wala pong vlogger. Pansarili po. Ang race na. Ang Cavite bilang pook ng liberalismo. Oh. Wala vlogger dito. Akit mo, tara, akit tayo. Walang momo dito ha. Mamaya kakakaluluwa yung sumalubong sa atin. Ay, wala pa picture, video lang. Taal Lake. Ayun. Ano daw? Ganda naman dito. Uy, ito pala siya. Yung bungo niya, andito. Ang liit. Pero may aircon na noon, no? Pagtatag ng balangay, magdiwang. Ang papel ng Cavite sa umpisa ng himagsikan. The role of the start of the revolution. Ito yung mapa. Sumunod ang Cavite sa napagkasundoong araw ng sabay-sabay na pag-atake sa mga Espanyol noong 31 Agosto 1896, alinsunod sa panawagan ni Bonifacio noong hapon ng 26, 1896. Okay. Ang pagsalubong ng Cavite kay Bonifacio. Ganito yung pinagmalaki ni Bonifacio ang mainit na pagtanggap sa kanya nang binisita niya ang mga bayan ng Cavite mula sa imbitasyon ng mga lokal na pinuno sa Noveleta. Halimbawa sa celebration ng maraming tao sabay sigaw ng mabuhay ang Supremo. Subagot sa Bonifacio ng mabuhay ang inang bayan. Ngunit ilang buwang makalipas ay tinanggal si Bonifacio bilang Supremo ng Revolusyon. Bakit? Mga armas na ginamit ng mga katipunero. Ito? Oh, sibat saka maliit na armas. KKK. 1897. Upang ipakita ni Bonifacio ang kanyang otoridad, dinirang niya si Emilio Jacinto bilang general.
and Jefe ng Hilaga ng Maynila, Bulacan, Moron, Nueva Ecija bilang pantapat. Okay. Basahin nyo na lang. Wow. Sulat. Guhit larawan ni Pasiana Rizal, likha ni Ben Batay sa division litrato ito. Ayos ah. Huling bahagi ng Disyembre 1887. Ang ganda na bintana. Ano kaya sa labas? Walang manok. 1896. Kumalat sa Cavite ang mga paninira laban kay Bonifacio tulad ng pagtakas di umano niya sa kaban ng katipunan na kalaguyod ng isang praile sa tondo ng kanyang kapatid na babae na siya raw ay masong hindi naniniwala sa Diyos, na wala siyang pinag-aralan at bodugero lang siya at tanging Diyos lamang ang may karapatang tawaging supremo. Ay, mga nainggit kay Bonifacio. 1986, dumating sa Cavite si Andres Bonifacio at mga kasama sa Sapote na nooy napapalaban siya ay sinalubong ni Emilio Aguinaldo at agad silang inihatid sa bahay ni Don Juan Castañeda sa Imus, Cavite. Mga pananaw na panlabas mula sa Espanya. Nasisiguro namin may matinding alitan sa pagitan ng mga pinunong sina Emilio Aguinaldo at Andres Bonifacio. Nais ni Aguinaldo makipagkita sa otoridad, ngunit tutol dito si Bonifacio. Nagtunggali ang dalawang pinunong ito at ang nagkaroon ng kontrol ay sa nakaalap naming impormasyon dito ay si Emilio Aguinaldo na lumilitaw na lumalaban dahil napilitan ng sitwasyon at bilang tungkulin niya sa kanyang tagasunod. Anyway, May TV niya para nung araw. ha? May TV? May TV niya sa baba. May aircon nga dun eh. May aircon naman eh. Dito na sila, baka magsalita. Ay, ba't walang ilaw? Ayan, yung paglilitis kay Andres. Ayun nga oh. Ang paglilitis kay Andres Bonifacio. Aksyon ng planong pagpatay kay Aguinaldo. Wow. Aksyon sa pagpapatalsik sa pamahalaan ni Aguinaldo. Akusasyon pagpapasimula ng labanan sa Buwan. Ayun na tayo. Walang ilaw. Dito may meeting sila, kaya lang walang ilaw. Alas 9 pa kasi bubuksan to eh, kaya maaga kami pinapasok. Salamat sa nasa loob. Kung sino ka man nagpapasok sa amin, tingin ko espiritu yun eh. Yung nagpapasok sa atin, spirit. Ito si Gregorio de Jesus. Oo. Ang alam ko, kasintahan to ni O di kasintahan ni Andres Bonifacio. Oriang nga. Oo. Oriang Palayaw, sorry. Paalam sa'yo, masarap magmahal, may-ari ng puso ko. Ayun paalam sa'yo. Masarap magmahal, may-ari ng puso ko. Kabiyak na katawan, paalam giliw ko. Sa'yo'y paalam, masayang sa'yo'y aking isasangla. Ang sulam, pamahid sa mata ng luha. Kung kapusin palad, buhay mawawal. Bangkay man ako, haharap sa iyong kusa. Uy, grabe nung napakalalim na Tagalog. Ang patuloy na paghahanap sa kanyang asawa. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng revolusyonaryo at Espanyol mula sa pinagpiitan sa Oriang. Pinakawalan si Oriang at sinulan niyang hanapin kung saan dinala si Andres. Wala siyang kabatiran. Nasa araw na ito ng tanghali, inilabas sa piitan si Andres at Procopio. Ang pagdurusa ni Oriang habang nagaganap ang paglilitis ng Consejo de Guerra, naulinigan ni Oriang ang paghatol na kamatayan sa kanyang asawa at bayaw. Itanong niya ang mga opisyal kung totoo ito, ngunit pinayuhan siyang huwag makinig sa bulong-bulungan. Nilipitan pa siya ng hukom na umahawak sa kaso at sinabihang walang dapat ipag-alala sapagkat walang pang nangyayari. Pagkaraan, nabalitaan ni Oriang ang isang kautosang kukunin ng mga sundalo ng pamahalaan si Andres noong May 7, 1897, ika-8 ng gabi. Kasagsagan pa noon ng pag-uulan, hinanap niya si Komandante Lazaro Macapagal na umuli kay Andres upang pakiusapang ipagpabukas na lamang ang paghuli at huwag isabak ang may sakit niyang asawa sa ilalim ng malakas na ulan.
Walang nagawa si Makapagal, kundi payuhan si Oriang na sadyain si Aguinaldo sa tinutuloyan niyang bahay ni Komandante Gregorio Jackson na sana ikat doon makiusap. Ay, istorya. So, puntahan natin yung sambay lugar niya. Bundok. Malayo yan. Ito. Si Bonifacio sa tingin ng mga Pilipino, walang maibigay na katwiran ni kahit pampalubog loob ang opinyon ng madla tungkol sa naging paraan ng kaganapan sa kumbensyon ng Tejeros. Hindi nagkulang sa pag-aaral si Andres Bonifacio kumpara sa mga naihalal sa nabanggit na pagpupulong at nagpakita siya ng di pangkaraniwang kataliniwan sa pagtatag ng katipunan. Gayunman, ang nagsabing krimen, ang pagbitay sa magkapatid na Bonifacio, ang unang tagumpay ng makasariling ambisyon laban sa tunay na pagkamakabayan. Si Bonifacio sa tingin ng mga diyaryong Amerikano, binuo ang isang sinasabing Republika ng mga Tagalog kung saan naging Pangulo si Andres Bonifacio, nakipaglaban ng may natatanging katapangan at determinasyon ng mga katutubo. Inspirado dahil sa kapiling nila ang kanilang mga asawa at anak na babae na kasama nila sa mga kampo. Marami sa kababahiyang ito ay nakikilahok sa mga lahat ng pagipagbaka at nakipaglaban kasama ng mga lalaki. Patuloy na himagsikan. Makalipas ang 4 na araw mula ng barilin si Bonifacio sa Maragondon noong May 14, 1897, bumagsak ang Cavite sa kamay ng mga Espanyol. Kinailangang ilipat ni Aguinaldo ang sentro ng revolusyon sa palabas ng Cavite. At nakita niya ang kainaman ng Vietnam at Soviet, di ba yung Bulacan, upang maging bagong sentro. Alay! Suya! Ano ba ito? Ayun. Nakaikot na ba ako? O nahihilo lang ako? Ito na. Ito na yung buto eh. Okay. Ano naman to? Uy, may TV. Ang galing oh. May TV na pala nun. May screen. Ano naman dito sa labas? Ay, dito yung mga bike namin. Ayun. Mga bike namin nasa baba. Asan yung iba? Ha? Over the bakod. Huwag dyan. Andres Bonifacio. Sir Robinson Aguinaldo Bonifacio. Yun yung dalawa, yun At least salamat sa nagpapasok sa amin kasi alas 8 nandito na kami, alas 9 ang open ito. Siguro naawa sa amin sa labas. At least nakapasok kami. Ayun po ba ng iba. At least makauwi ng maaga. Ay, baba mo na, baba. Babaan na. Babaan na. Malit lang yung museo nila dito. Ay, may pagpupulong pala ditong magaganap eh. O, mag-briefing ka muna, sir. Pasapin mo sila. Meron pala ditong ano eh. Ayan. Manonood muna kami. Present, okay. Ang salitang ito ay isang patunay ng marugtog na pamamahal ng isang bayani para sa kanyang bayan. Nang tanggapin ng mga anak ng bayan ang hamon na maghangad ng isang bayang malaya, ang unang sa Asia, may isang nagngangalang Andres Bonifacio ang bumuhay sa kanilang hangarin na harapin ang hamon na ito para sa mga susunod na henerasyon. Isinilang sa Tondo, Maynila noong 30 ng Nobyembre 1863, si Andres ay mula sa pangkaraniwang pamilya. Maaga siyang nawala sa edad na 14 at siya na ang bumayong magulang sa kanyang 5 kapatid. Hindi man formal na nakapag-aral, lantad si Andres sa magbabasahing patungkol sa kasaysayan ng Revolusyong Pranses, buhay ng mga presidente ng Estados Unidos at iba pang aktang tulad ng Les Miserables ni Victor Hugo,
El Julio Erante, ni Eugene Su, at Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal. Namasuko naman si Andres sa mga kanyadang kumpanya na ang sahod ay di hamak na mas malaki kumpara sa isang guro ng panahong iyon. Isa rin siyang artista sa teatro at katunayay nagtatag siya ng kumpanya ng teatro, ang Teatro Porvenir noong 1887. Ikinasal si Andres kay Gloria Oriam de Jesus at nagkaanak sila at pinangalan din itong Andres. Sa kasamaang palad, agad na pumanaw ang anak nila dahil sa sakit ng bulugan. Sa kabila ng kahirapan, isa si Andres sa mga kabataan ng kanyang panahon na naghangad ng mga pagbabago sa lipunan. Sumaki siya sa samahang Mason noong 1892 at tinaglay ang pangalang sinutuan. Hango sa maalamat na hari ng Bundok Arayat at sa Liga Filipina na itinayo ni si Rizal noong 3 ng Hulyo 1892 na ang layo ay pagbuburin ang mga Pilipino base sa mga reformang pampolitika at panlipunan. Ipinamalas ni Andres ang kanyang kakayahan bilang mahusay na tagapag-organisa sa La Liga. Noong 7 ng Hulyo 1892, matapos arestuhin ng mga Espanyol si Rizal dahil sa pagtatag nito ng La Liga, nagpulong sina Andres at ang mga kaibigan niyang progresibo upang planuhin ang tila imposibleng adhikain noon, ang palayain ng Pilipinas sa pamamagitan ng revolusyon. Itinatag nila ang isang lihim na samahan, ang kataas-taasan, kagalang-galangang na katipunan ng mga anak ng bayan o ang katipunan. Tinaglay ni Andres ang pangalang May Pag-asa at naging kataas-asang pangulo ng katipunan noong 1895. Nang itinatag ang katipunan noong 1892 na ang layon ay tuluyan ng palayaan ng Pilipinas, naging mahalaga ang lalawigan ng Cavite sa kilusan tungo sa kalayaan. Sa pagsiklab ng revolusyon noong 1896, nagtagumpay ang mga Caviteño na mapalaya ang malaking bahagi ng Cavite. Maging ang supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio ay binansagang unang bato ng mataas na muta ng bandila ng kalayaan, ang Cavite. Ang Museo ng Paglilitis ay isang pagpapahalaga sa papel ni Andres Bonifacio sa kasaysayan ng Pilipinas at kung paano, kasama ni Rizal, ay naging simbolo ng isang bansang nagnanais ng kalayaan. Ang museo ay isang pag-alaala ng mga huling araw ni Bonifacio at ng kanyang mahalagang kontribusyon sa pagkamit ng ating kalayaan at pagbuo ng bansang Pilipinas. Tapos na to? Pinito. Pinito, amigo. Okay. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay! Group picture muna tayo, group picture muna tayo. Maragondon Church.
Magluto lang kayo na magluto dyan. Maghintay lang ako dito. Tingnan natin. Yan, no? Ayan, no? Sige, walk with Yon. Saan ba to? Dampa Food Camp. Ilagay mo lahat. Kulang sa atin yan. Ano ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamaya mo na balik ta rin pag medyo luto na. Para di magtalsikan. Yan, lagay mo na yan. Yan! Basta may space. Bakit? Chef Neil! Chef Neil! Kakain ka ba? Ay, may sabaw pala eh. Ay, ang kanin na sabaw. Soup? Diyan. Kuha sabaw. Kuha sabaw. Lahat, ilagay mo sa sabaw. Sabaw, hindi. Sabaw doon. Sabaw! Sakay ka sabaw dito? Ay! Hindi yan naiintindihan mo. Sabaw ba talaga kinukuha doon? Ay, grabe yung set namin. Masahat pa lang. Kamba lang ito. Ayun. Sandali. Kami yung dati sa dulo. Hot sauce. Yan. Ano yan? Tubig o Coke? Ano sabaw yan? Anong sabaw? Ah, sabaw? Ano may miswa ata sir? Ano bang Sabaw sabaw? yan o soup? Ano ba to? Tinan ko Mga nga. sausawan. Lasa itlog? Miswa. Egg drop? Nakakagutom yan chef nila. Ayun o. Ayun o. Para sa kamay na tayo. Bahala ka dyan, init-init yan. Ano lasa ano? Itlog na pula. Oo nga. Kuha ka na kutsara. Tanandan. Nakakagutom ah. Ito na yung sausawan sir, tumutulo na. Ayoko nga. Sige sir, ayaw ko kumain na. Hindi pa luto eh. Mamaya pag luto-luto na yan. Sige, lagay mo lang dyan. Parang ang layo ng binike namin, ano? Napagod eh, oh. Grabe. Pag nawalwal talaga, ganyan eh. Sarap. Sabaw pa lang, ulam na. Tagip. Pusa sa ilalim. Oh. Chef Neil. Si Boss Carl. Si Ma'am Joy. Piling ko ito po. Ayaw. Focus mo tayo sa pagkain. Nakakailo pa na, pang-apat na batch na. Pang-apat na ba ito? Tatlo pa lang.
Pangatlong ba? Pangapat? Nahilo na ako sa busog ah. Pwede na magpahinga na konti. Bakit sige talaga eh. Pahinga muna kami ng konti bago mag-fourth batch. Hey. Okay. Kunin mo na ice cream. Sandil, kunin mo yung iced tea doon. Saka yung ano, sayang eh. Sa kabilang table. Yeah! Lagi dito, lagi dito, dito. Lagi dyan lang, dyan lang. Yan. Ayan, no? Ayan, para makatipid kayo sa ano. Tips para makatipid. Asan na iced tea? Iced tea. Ito bibalikan. Saan mo yung na-ice niyo? Ayun, Carbon Lodi. After ng masarap na tanghalian na ba to? Masarap na tanghalian. Na-flat naman tong si Sir Neil. Ito, pakimagas. Ride out na nga, may flat pa. Pakimagas. Panghimagas pa. Wala. Yan, bomba pa. Akala natin alas na ah.